Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay December 2, 2025, Tuesday. At laglag ba tayo? Hindi naman, no? Nabula lang yung index natin. Pero hindi ganun umakyat. Hindi ganun umakyat yung index. So, 0.09%. And meron tayong maliit na 179.48 million net foreign sell. Ayan. So, tapos na yata yung mga transactions ni Rich at saka ni Ali. Wala tayong nakikita na billion-billion na transactions dito. So nag-close tayo ng 5,994.4 at kokonti nga sa mga blue chips yung gumalaw sa market natin. So yung mga nag-top ngayon is mga random na stocks, no. So mining stocks nag-pull back sila for today's trading kasi gold prices natin nag-start na rin siya mag-take profits kaya wala tayong follow-up dito sa mga mining stocks. Maliban kay Cool, lakas ng sipa nito, binomba siya ng 33.33%. So siya yung pinaka-winner for today's trading natin. Okay? So sa global market, nag-drop sila kagabi pero mukhang babawi sila ngayon. So nakita natin yung futures is medyo mas okay na siya. So nag-subside ng konti yung mga sell-off. European stocks, berde yung nakita ko sa indices nila. And then sa Asian stocks is mix pa rin tayo. No? May nakita pa rin tayo na mapula. So sa Bitcoin naman, hindi tayo masyadong gumalaw. Drop pa rin siya at nasa 86K pa rin si Bitcoin natin. Ayan. So mukhang maalat ngayon yung mga cryptos natin kasi karamihan sa kanila is nagda-drop pa rin during this time. Hopefully, naghahanap lang siya ng yung tinatawag natin na double bottom bago siya mag-reverse ng direction. Okay? So, balik tayo dito sa trending stocks. Sa news naman pala, wala akong masyadong nakita na news sa market natin. Wala tayong bagong balita. Okay. So, top, nagulat ako nung umaga. Berde itong si top natin, tapos biglang nauntog. So, nasa breakout area pa naman siya, tapos biglang nag-drop. So, nag-drop siya ng negative 10.11%. So, meron siyang trap na nilagay doon. So, negative 7.1 million net foreign sell. Tapos, winner nga natin for today, nung si Cool. So, nag-up po siya ng 33.33%. Panalo, no? Pero malakas na yung sa opening pa lang, mga 8-9% na yung opening nito si Cool. So, may balak talaga siyang bombahin. And then, si SCP, nag-bounce ng 2.62%. Okay din yung galaw niya. So, meron siyang 238K net foreign sell. And then, representative sa mga mining stocks natin, si EPX, negative 3.19%. Pero net foreign buy siya ng 15.54 million. Hopefully, may follow-up yung mga mining stocks. And then, si FGen, so parang nagsasabay si FGen sa si SCP, no? Si FGen is nag-up din siya ng 6.11%. Meron siya ng 2.95 million net foreign buy. And then, si Now Corporation is pumitik. So, nag-up siya ng 8.45%. Lakas ng sipa. So, negative 1.19 million net foreign sell naman siya. Okay? So, yun po yung mga galawan. Dito sa market, walang particular na sector kung saan malakas yung galawan ng ating mga stocks. Ayan. So, disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako as usual dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay, so tama-tama sabi natin kasi start of the month ulit. Ayan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers. Hindi pa rin tayo nakakasurvive. Below 1K pa rin. Company reviews, mga sample trades sa market. So double check mo na lang. And then basic indicators, yung mga technical analysis natin, fundamentals, risk management, and basic learning sa market po. Okay? So sa crypto, follow mo lang din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. Subscribe ka na lang para sa mga cryptos. So wala pa tayong bagong review ulit. Sa social media, Facebook account na Palaboy Trader, follow mo lang po or dito sa Facebook page na Palaboy Traders. Tapos sa Budagipig, yung articles natin dito sa local market. So check mo na lang po yan.
And then sa Twitter, so tanda ko konti lang yung na-post ko for today. So wala pa rin summary si Philippine Stock Exchange natin. Pero malit lang naman yung net foreign sell. Hopefully bukas net foreign buy naman. So 179 billion net foreign sell at positive 0.09%. So medyo balance lang yung gainers at saka losers dito sa market natin. So ang winner natin for today sa blue chip si ICT, so 3.2%, Pure Gold 2.38%, JT Cap 1.7%, Aboitiz Equity 1.51%, and DMC 0.96%. So meron din mga nag-loss dito. Si AGI nag-drop, negative 3.9%. Converge, minus 2.77%, at saka si Plus, minus 2.06%. Parang padaos-dos na naman si Plus. Ali, mapula pa rin, negative 1.93%, saka si GGS, negative 1.62%. Okay? So, hindi pa rin makarangkada yung mga blue chips natin, aakyat baba lang sila sa mga galawan natin. Okay? So, foreign funds bought, BPI, East West, PNB, PSE, APF, Gen, Meralco, URC, Aboitiz Equity, GTCAP, GGS, ERIT, CPG, MEG, Globe Cebu ICT, STI Web, Robinsons Retail, APX Cool, FNI at saka CPX. So ito naman yung mga binenta, foreign funds sold, BDOs, China Bank, Metro Bank, walang palap yata si Bank of Commerce na. ACN, CREC, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, ACAGI, Costco, Ali, Emirates, Tel, Converge dito now, Bloom Plus, All B, Pure Gold, 7-Eleven, Wilcon, 18 Nickel, at saka si OGPN. So nagbenta yung kalahati ng mga mining stocks natin. Okay? So AGI, Affiliate California Orchard disposes 120 million AGI common shares in favor of the Anderson Group Incorporated. Okay, so meron pala siyang malaking transaction dito. Ex-date ni Monde, December 3, so bukas na. Tapos Banco de Oro, $500 million 5-year dollar bond issued, oversubscribed 3 times. Tapos sharing my latest market trap where I talk about SCP, FGen, and the banks. Ayan. So yung mga nagbabantay ng SCP sa FGen, nandito daw yung catalyst, sabi ni Ma'am April. First half na market natin is drop tayo na negative 0.22%. So konti lang yung mga nag-gain kanina umaga pala. So Monday, 1% lang siya o sina SCP 1%. And then malakas yung drop pa rin ni AGI, 3.48%, at saka CSN, negative 2.42%. Okay? So yung mga losers ng first half, sila pa rin hanggang second half. So plus sentiment way by ongoing Midas legal dispute. Di ba may balita to? So parang si Saldi ko pa nga yata yung kalaban nitong si Plus. Ayan. So baka yun yung catalyst niya kaya siya bumabagsak. Share buyback, SM Fruit, Meg, BRN at saka si Ali. Bitcoin dips below 85K. So nagde-drop pa rin yung cryptos natin. CPG said it has sold 99% of the 820 units in its 1.6 billion Barbados Tower. Ayan. So kaya pala umakyat kanina CPG. FLI has reinvested 1.86 billion from its December share buyback and exchange covering shares at 3.11 to fund residential expansion. Okay? Next yan, unit bags, 2.5 billion USD worth of wind energy deals. Hotel 101 to open 429 room Milan Condotel. Ayan. So doon siya sa bandang Europe nag-invest. Aboitiz Equity Consortium received PCC approval to acquire 797 megawatt, 36 billion Caliraya hydroelectric complex in Laguna. Okay? So US market drop kapon drop tayo dito no. Nagde-drop din pala si gold. Kaya siguro medyo bumagsak yung mga metal mining stocks sa Philippine market. Okay? So hanggang doon lang po yung mga post natin, di ba? Walang masyadong balita.
So, patalasas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So, double check nyo na lang. And punta tayo dito sa index. Okay, so nauntog no. Pero lumalaban. Okay, so lumalaban si PSE. Hopefully, kasi wala pa rin naman, hopefully naubos na yung ano pala, yung net foreign sale na nakikita natin na lumalabas pa rin sa markets natin. Hopefully, yung 1.78 billion o 1.8 billion kahapon is doon lang sa transaction ni na Eritz at saka Ali. Ayan, so ano ba, sideways o reversal? Kung chart na usapan, nasa reversal pa rin si index natin. Pero medyo bearish yung sentiment ko sa kanya personally. Kasi nga wala tayong makita na malakas na net foreign buy. Okay, so anyway, good vibes pa rin. Kahit pa paano kasi nag-stick naman siya dito sa above na RSI 50. So yun nga lang, sideways yung karamihan ng stocks natin and bullish pa rin naman yung itsura ng MACD formation natin. So nag-stay pa rin siya kasi dito sa MA9. So nag-close tayo 5,994, 0.09% and 179 million net foreign sale nga po siya. Okay? So ito yung mga winners, si Cool. May balita ba dito? Ayun, no? Biglang balik si Cool. Ayan. So may pasakay pa siya kahapon. So nag-up siya ngayon 33.33%. Very good. Muntik na mag-ceiling. Tapos sino pa may volume? Si Now, 8.45%. CPG, 4.69. FNI, 4.17. X, yun o, diretso pala si X pero medyo kulang sa volume. Tapos sino pa? Ito, si ICT, 3.2%. Oh. Uptrend. Tapos si AT, 2.62% at saka si AGP, SCP, 2.62%. Ayan. Mukhang be-breakout si SCP natin. Related yata siya kay kay FGen. Saan si FGen? Hindi natin nakita. Ito, 6.11%. So gusto magbenta, mag-delist kasi ni FGen na mag-tender offer. Okay, so sa losers naman top, nangyari dito, nagsiso siya, no? Mamaya silipin natin yan. Tapos, si Benguet Corporation, laki naman ang drop nito. 8.51%, AGI minus 3.9, nauntog din kasi, no? Tapos si PXP minus 3.49, parang trap yung galaw nito. Tapos si Converge minus 2.7% and CREC minus 2.56%, plus minus 2.06. Pati MRC, pabagsak din yung galaw niya. Okay? So marami din pala bumagsak na individual na stock sa market natin. So silip tayo ng konti dito sa galawang global wala yung natin, yung data. So antayin natin yan. Dito muna tayo sa crypto. So Bitcoin, lumalaban na ng konti, 86K. So up siya ngayon ng 0.07. Ethereum, 2.8K. XRP, dos na lang pala si XRP. Si Sol, 126. Di pa rin nakabawi. Tsaka si Dodge, 0.30 na lang si Dodge. Negative 0.98%. Okay? So dito sa global markets, ay lumabas. Refresh na lang natin siya. Ayan. So drop si US kagabi, pero yung futures na pinapakita is up naman siya. So S&P futures 0.13, Dow futures 0.07 and Nasdaq 0.23%. Ayan. So mukhang babawi mamaya yung US. Ewan ko kung holiday dito sa Europe. Hindi, no? Hindi holiday. Okay, yung galawan nila sa Europe and Asia markets, parang majority is okay din naman pala yung galawan sa Asia markets natin. Okay? So yun lang muna nakita natin sa global markets and quick review ulit dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin nga natin si Top. Ba't biglang bumaliktad si Top natin? Ayan. So may paano siya, no? May pasabit. Ayan, so nauntog ulit siya dito sa 2 pesos. Mukhang malakas na resistance yung 2 pesos natin.
Okay, nag-breakout na siya kanina umaga eh. So tingnan natin sa 5-minute chart. Nagulat din ako eh. So dumiretso, ayun, dumiretso na siya. Profit taking. So meron siyang ano dito, 9:30. Up move siya, binomba muna saka nag-dump. So nag-up siya ng 5%. Okay, so mukhang hanggang ganun lang yung galawan ni Top. Mag-aantay ulit siguro to ng ano, taga-push kasi meron siyang net foreign sale ngayon na 7.2 million and malakas din yung drop, negative 10.11%. So hopefully may bounce siya bukas dito sa RSI. Malayo pa naman siya sa RSI 50 pero medyo malaki nga yung trap na ginawa niya kasi kinain niya yung gains niya in halos 1 week na umakyat yung kanyang pinaka-price action. Ayan. So kahapon is in-anticipate natin o tama ba isang araw kahapon in-anticipate natin magbe-breakout si Top. Ayun, naudlot yung galawan natin sa kanya. So, tingnan natin kung ano siya, mag-retest lang dito sa MA 100. Hopefully, mag-retest lang siya. And then, saka mag-try ulit siya na basagin yung 2 pesos. Pero lumalabas, malakas na resistance nga yung 2 pesos natin sa kanya. Ayan. So, nag-dos. Pagka-dos niya, saka siya biglang nagtakbuhan. Okay, so abang-abang na lang bukas yung mga top holders natin kung meron siyang bounce. Next, wala naman tayong news dito, no? Meron siyang So, magre-raise siya yung basa ko na disclosure, Magre-raise siya ng capital, meron siya mga unissued shares, pero i-convert niya into preferred shares. So, hindi naman siya common, kasi tinitrade natin common shares eh. So, baka ganun yung interpretation na market na baka sumama sa common shares yung medyo malaki din eh yung capital na i-raise ni TAP. So syempre para sa kanya mga expansion. Pero preferred shares yung nabasa ko sa kanya, hindi naman common shares. Ayan. So tignan nyo na lang kung mag-bounce siya bukas. Okay? Next, si Cool. So wala tayong nakita. Ito, wala akong nabasa na catalyst sa kanya. Bakit ang lakas ng sipa? Ayan. So baka humahabol to doon sa mining stocks natin. No? So nag-breakout siya. Dahil dyan is nag-overbought kaagad yung RSI level natin. So nag-close siya, laki 33.33%, 0.0280. And then, meron siyang 336K na net foreign buy. Okay? So, hopefully hindi magaya kay top to, no? Kasi yung pinaka-peak naman niya is yung breakout niya siguro mag-uumpisa kapag lumampas siya dito sa 0.0325. Unless may catalyst na hindi natin alam. Ayan. So, hindi lang fill the gap, breakout yung galawan nitong si Cool natin. Malakas na rin yung volume niya. So, 7.39 million. Ayan. So, tingin ko lang to umabol to dun sa galawan ng mga mining stocks saglit. Tignan natin yung mukhang nag-pullback Ayan, nag-pullback pala. Kaya pala si Apex nag-drop yung pinaka-price action niya. Okay, so anyway, congrats na lang po kung napansin mo to. Napansin ko nung weekend si Cool nung nagre-review ako. And so pumitik ng pumitik yung price action natin. So ganyan na lang muna. Tingin ko sa kanya, so watch out na lang kasi overbought na rin yung indicators natin kay Cool. Next, SCP. So, hindi ko pa napanood yung video po ni Madam April Tan. So, para may connection nga to dun kay kay FGen. Kaya umarangkada. So, nag-resist siya ng konti diyan sa saan ba to? 17 pero lalagay ko na dito kasi malakas naman yung kanyang momentum. So, meron siya malaking trading range. So, yung nakikita ko na trading range niya is ito. So from 15 to siguro mga 18, no? Yung pinaka-peak natin sa kanya. Ayan. So overbought na rin siya ng konti pero super bullish yung galawan ng RSI tapos may upcoming dividends pa na 2.41%. Hindi pa rin natin makita kung nag-invest na si Maharlika, no? Kung ano mga stocks yung Maharlika Foundation ni BPM. Ayan. So very bullish yung mga indicators natin sa kanya. So 16.44 yung closing niya pero medyo bullish ako sa kanya kaya tiyataas ko dito. And then 2.62% up, 238K net foreign sell. Ayan. So abang-abang na lang
yung mga holders natin para sa take profits. Next, APX. So based dito sa galaw ni APX, nag-pullback siya. So sumusunod lang sila sa sa galaw ng global metals, yung mga gold prices natin. Okay, so mali indicator natin. Palitin natin yan. So lines lang. Okay. So fill the gap muna si yung gap up niya kahapon. Nag-fill the gap si APX. Tapos na kaya rally nito. So baka mag-retest ulit to sa mga support level. So meron tayong support malapit sa 10.2 o 10 pesos na lang, no? Pinaka-support level natin kay APX. So antay-antay na lang ulit na mag-bullish yung galaw ng mining stocks. So bullish pa rin naman yung RSI, and okay din po yung galaw ng MACD formation. So 10.94 close, negative 3.19% and 15.54 million net foreign buy. Next, Now Corporation. So mukhang gusto mong breakout niya. So itutuloy na naman ba? So may false breakout siya. 1, 2, ano yung pangatlo ngayon? Yung breakout ni Now. Hopefully, ano yung inaantay ng mga traders natin. Ayan, galawang din siya. APX. So kung matuloy-tuloy tayo sa kanya, nandito tayo sa 0.85. So yan yung pinaka-resistance niya. Pero parang breakout na to, no? Sabagay, breakout din to last time. Pero parang mas maganda na yung consolidation niya dito at saka yung pag-breakout ng price action. So slightly above siya ng 50 and nag-start na rin mag-bullish yung MACD formation. So yun lang, wala tayong catalyst na alam kay Now Corporation. So nag-close siya 0.77. Laki yun, no? Up siya ng 8.45% and negative 1.19 million net foreign sell. And then lastly, si FGen. So hindi ko pa nakita kung may tender offer na ba to. Ang sinasabi nila, parang kay kay Tugo, di ba? Si Tugo kasi nagdoble daw nung nag-tender offer dun sa current price niya nung nag-announce. Kaya sabi ni Bob, uy, 40 si FGen. Ayan. So pero wala pa naman tayong balita sa kung magkano yung tender offer. So meron siyang konting resistance, o meron siyang resistance dito sa 19 pesos, and then pinaka-support is around dito sa 17 pesos. Kailang masyado na yata mataas yung nito. RSI 85 na siya. O, namimigay pa rin naman siya ng dividends. Ba't siya magti-tender offer? So 2.38%. Okay? So nag-close siya 18.06, 6.11% up, and 2.95 million net foreign buy. Okay? So mahina pa rin yung mga blue chips natin. Medyo hindi pa rin tayo tiwala dito sa nakita natin na foreigners. Pagpasok ng foreigners sa market natin kasi mahina pa rin. Wala pa rin tayong malakas na net foreign buy. Hopefully hindi tayo bumagsak. Lalo na malapit na naman Friday, di ba? Wednesday, Thursday, and then Friday ulit dito sa market natin. Okay? So antayan tayo ulit ng catalyst. 23 days na lang bago magpasko. Ayan, so advance Merry Christmas po ulit sa Pilipinas. Hindi ko na nakikita si Jose Marichan. Wala kasing Christmas rally pa yung market natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Bago ito mag-close, please don't forget to subscribe dito sa YouTube channel natin. Join ka sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budagipig, Twitter, and Patreon sa mga sunod guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.